Hi, it's Fias Tarot. Hello, all signs. So, let's see. Let us see. May... Sandali lang. Sandali lang po, ha? Oo. Ano daw ang gusto? Will they reach out? Okay, will they reach out is mid-October. So, yun po atin titingnan. Mag-reach out ba yung taong iniisip mo ngayong October? So, in general po, ha? Okay, in general. Pwedeng hindi love, pwedeng about money, about kung ano man. Okay, basta yung taong iniisip mo na gusto mong mag-reach out, may chance ba na mag-reach out this mid-October? So again, before tayo mag-start, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do subscribe and hit the notification bell para lagi po tayo maging updated sa mga mangyayari pa lang. And again, kung may tanong po pagdating sa private reading, just message me sa akin pong FB page for more info. Ganun rin po pagdating sa ating mga charms. Okay? And sa ating mga pang-protection mula sa mga evil eye na ibinabato. Okay? Meron din tayong for cleansing, recharging kit natin is available po. No, again, ito yung ating cord cut. Okay? Si cord cut. Tingnan natin. Si cord cut, siya yung nagalis, okay, ng nagpapabigat sa'yo. Okay? So, meaning to say, kung sino man yung nagbibigay ng alat sa'yo, ng MALAS, aalsin niya yan. Okay? Kung mayroon kayong mga present na ganun sa situation mo, sa buhay mo, sa business mo, sa love life mo, mga ganyang bagay. Okay? So, siya na ang bahala. Yes. And syempre, yes, ito po ay panglahatan kasi yung ating cord cutting, hindi siya nakikita. Nahihiya siya. Oo. So, ganyan po ha, si cord cut. So, about sa money and relationship. So, ito naman, yung ating 2-in-1 love and money bracelet. Okay, so kung lalaki ka, gusto mo nito, gagamitin mo siya sa business or kahit sa love. Pwede mo siyang ilagay sa red pouch. Wala namang problem doon. Okay? Basta dalhin mo lang siya kahit saan ka magpunta. Lagay mo sa bag mo, sa bulsa mo, mga ganyan. Huwag mo iwawalay sa'yo. Okay? So, yes, meron tong citrine stone. Ganyan po siya, ha? Meron siyang citrine stone. Okay, so si citrine, siya yung money magnet na sinasabi. Siya yung the merchant stone na kilala rin. Okay, so yeah, hindi lang for love, for money rin. Okay, so yeah, again, kung may blockages ka, hindi papasok yung mga magagrant nito dahil mabablock ng mga blockages mo. Kung may blockages ka, dapat alam mo kung paano alisin. Isa na to sa pwedeng solusyon doon, yung ating cord cut. Okay? Mas maganda, ang tawag dito, hindi mo nasasayangin eh. Okay? Hindi mo nasasayangin yung mga ima-manifest mo, yung mga gusto mong mangyari. Di po ba? Siguraduhin mo na. Hindi naman natin din sigurado kung evil eye is, yes, evil eye is nandiyan naman everywhere. Okay? Talagang sasampalin at sasampalin tayo ng evil eye na mga yan. Okay? Kahit sino ba yan? Kahit sino pa. Pwede din magbato ng evil eye. Okay? Kahit hindi mo kagalit. Yes. Basta kung sino man yung parang sumisira or nasira sa mga gusto mo, sa mga plano mo. Yan, evil eye po yun. Okay, so ito si grantor po. So, si grantor siya yung nagagrant ng inyong mga minamanifest. Again, mas magandang sabayan ng cord cut or ng evil eye protection. Evil eye protection, hindi naman masama yun. Okay? Kasi, protectionan niya yung mga tawag dyan, minamanifest mo. Para pag dumating sa'yo, buo, hindi basag-basag.
Okay? Hindi madidelay, nasa tamang timing, mga ganyan. Okay? Kung alam nyong wala kayong blockages, okay lang kung evil eye protection. At saka ito. Pero kung sa tingin nyo, ang bigat-bigat. Ba't ganyan? May evil eye naman ako. Matik, meron na kayong blockage noon sa frequency at energy nyo. Meron ng mga strings dyan sa energies nyo na hindi nyo alam na nakadikit na sa inyo, nakatali na sa inyo. So, ito na yon. Dito na papasok si cord cut. Okay? So, yun po ang pinagkaiba ng evil eye protection kay cord cutting. Si evil eye protection is poprotektahan ka lang. Okay? Pero hindi siya nakakapag-alis ng blockages. Okay po. So, again, yes, available ang ating mga evil eye protection. And, yeah, ang ating cleansing kit is available rin po. No? So, again, and again, kung may tanong sa ating FB page na lang po mag-message. Huwag sa comment section. Kasi hindi po kami na-reply sa comment section. Yes, hindi po kami na-reply. Okay? Kung ang tanong ninyo is about reading, about charms, hindi kami magre-reply. Yeah. Pero kung ang tanong ninyo is hindi naman about doon, yeah, may chance na sumagot kami. Okay? Kung tawag dyan, biro-biroan, mga ganyan, yeah, minsan nasagot kami. Parang ganyan. Pero hindi naman madalas. Oo. Kasi sobrang dami nyo. Diba? And I'm so thankful. Kasi napakadami nyo na. Diba? And yes, patuloy pa sa pagdami. O, diba? So, ito na nga. Oo na. Ito na. Importante kasi yun. Kaya kailangan ko sabihin. So, air signs. Will they reach out this mid-October? Will they reach out? Kung sino ba yung nasa utak mo, mag-reach out kaya siya this mid-October? So, let's see. Sino to? Okay, dalawa agad. My gosh. The Devil and the Fool. Eto tawag dito. This is channeled, not for all. Itong taong to madalas na makipag-sex sa'yo ng walang protection. Okay? That's channeled. That's channeled. Hindi yun para sa lahat. May mga toxic ways itong taong to pagdating sa'yo. Andun yung sabihin nating risky. Palagi yung person. Madalas hindi siya nag-iisip. Madalas laging, alam na, sumasablay. May mga ganong bagay. No? So, could be a Capricorn and an Aries. Yeah, the Hierophant universe. Madalas kasi ang tawag dito. Minsan magko-commit siya pero hindi naman niya paninindigan. May mga ganon. Okay? So, in general, napaka-toxic ng person. Napaka-toxic. Yeah. Natawa ako dun sa ang hilig niya makipag-sex ng walang protection. I don't know. Oh my gosh. So, diba? Babae, lalaki ko naman ang gender niya. Mas prefer niya yung walang protection. Let's see, will they reach out? Mag-reach out ba to? Naka-resonate ka ba doon? Mag-reach out kaya? Mag-reach out kaya? The Nine of Cups. And the Queen of Cups. It's, self-love. Parang ganyan. Self-love. The High Priestess. Yes. For me, it's saying no. Okay, it's saying no. Yeah, the Eight of Wands, the Eight of Swords. Ito merong mga sabihin nating actions na pwedeng gawin tong tao.
Yes. Na pwedeng ikaw mismo ang gagawa ng paraan para makipag-communicate sa kanya. Yeah. Hindi po mangyayari yun. Yan ang naririnig ko sa iba sa inyo. Pero may trigger eh. Okay? May makaka-trigger sa'yo para ikaw yung mag-reach out, para ikaw yung mag-react. Okay? Wala naman siyang gagawin na pag-reach out. Pero ikaw yung iti-trigger ng taong to para ikaw yung mag-reach out or mag-react. They're toxic. They are. So, pang sarili lang yung iniisip ng person. It's either hindi ka mag-react or kung mag-react ka, basta masabi ko or basta magawa ko yung gusto ko, I don't care. Mga ganon. Okay? Who else? Air signs. The Nine of Swords. Okay, so madalas iniisip mo to, hindi ka makatulog, kakaisip sa kanya, binabangungot na yung iba, 'di ba? Na naginip ka ng hindi maganda about the person. The world. So, may distansya kung nakikita rito. Could be physical or emotional distance. Okay? So, meron kang iniisip pagdating sa kanya. So, malakas na energy pagdating sa inyo na pwedeng merong physical distance dito. The world is here. Pwedeng magkalayo kayo. Iniisip mo tong taong to. I don't know. Yun nga. Pwedeng hindi nga siya nakikipag-communicate. So, let's see. Will they reach out this mid-October? Four of Cups in reversed. And the King of Coins. No. This is a no. Your person is self-centered. Yeah, see the Hermit? Hindi ito mag-reach out. I-isolate niya sarili niya from you. So, daragdagan at daragdagan pa rin ng taong to yung mga pag-iisip mo pagdating sa kanya. Okay? Andun yung energy ng ego and pride pagdating dun sa person mo. Andun yung gusto niya na ikaw ay mag-isip ng ang tawag dito, masayangan ka, mga ganyang bagay, kasi ako to. Ako yung nawala, ako yung umalis, or yes, gusto ko ikaw ay humabol sa akin. Mga ganyang bagay. Pero, yeah, see the Hangman. For me, nandun yung paghihintay, pag-iisip mo dun sa tao. Wag nyo nang, nakakuha ko ng energy from the person na may pagka-narcissist yung person mo. Okay? May pagka-narcissistic. Yeah. Alam mo kung paano mo mapaparamdam sa kanya yung pain din na nararamdaman mo. Alam mo kung paano? Sa mga narcissist. Secret. Wag nyong pansinin. Wag nyong bigyan ng atensyon. Lalo na kung nagpapapansin, wag nyong bigyan ng atensyon. Okay? So, yung narcissist mong person, hindi siya magpaparamdam this week. I mean, this mid. Okay? This mid-October. Hindi siya magpaparamdam. Okay? Gusto niya ng atensyon from you. Huwag mo ibigay. Diyan yan mawiwindang. Next. Fire signs. Aries, Leo, Sag. Oops. Fire signs. Aries, Leo, Sagittarius. So, who is this? Sino itong taong to na gusto mong malaman kung may chance ba na mag-reach out sa'yo this mid-October? Sino to? Temperance. Could be a Sagittarius. Could be a fellow Sagittarius, a fellow fire sign. Meron ditong waiting game, I guess. Waiting game. Four of Coins, yeah. You're holding back sa isa't isa. You're holding back. Some of you, ikaw itong
kinikip mo pa rin itong taong to. It's like, tingin mo, naghihintayan kayo, pero ang nakikita ko iba sa inyo, hindi mo lang talagang ma-let go yung tao, hindi ikaw na lang yung naghihintay. Okay? Nagiging pasensyosa ka pagdating sa kanya. Could be an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Let's see, will they reach out this mid-October? Strength. Held back. Held back. There's boundaries. Control. Four of Swords, reversed. Papakita ng taong to na nalilimutan ka na niya. Yeah. Pero, that's, their way na parang imanipula ka. Mag-isip ka na mag-isip. Yeah, the Page of Swords. Some of them, they're stalking you. They are. May babasag dito ng no contact. Pero I don't think so na yung person mo ang gagawa nun. Okay? Tinitingnan ng taong to kung anong gagawin mo. Kita niya na ikaw is nag-worry. Sa maniwalat ka at sa hindi. Kita niya, maybe, ramdam niya na ikaw yung nag-worry dito. Kaya parang nasa kanya yung power. Okay? So, yeah. It's a no. So, next, fire signs. Isa pa. Kung sino pa ito. Again, don't forget to like, share, and subscribe. So, fire signs. Who is this? Who is this? Six of Swords in reversed. Could be an air sign, Gemini, Libra, and Aqua. The Six of Wands in reversed. May selosa itong tao. They want a lot of attention. Yeah, the Three of Cups. Andun yung energy na parang kailangan ito lagi ng merong nagbibigay sa kanya na kung ano man, like assurance, mga ganyan, attention. Yeah, some of them, they're like an attention seeker. Yeah, the Page of Swords. Gusto nito laging may ka-connect or may kausap. Siya yung taong parang hindi na nakapag relasyon ng matagal. Okay? Or pwedeng ikaw yon. Let's see. Mag-reach out ba itong taong to? Kasi ito yung tao na parang gusto niya na siya yung ibibeg. Siya yung ibibeg for attention. Page of Wands in reversed. Page of Cups. Okay, so for me, di ko alam kung anong nangyari dito. Okay, Six of Wands in reverse, you're a fire sign. So for me, ikaw yung tumalikod. Okay? Ikaw yung tumalikod dito. Parang nawalan kaya ng sigla, ng gana sa kanya. May pag-reach out ako nakikita rito. Could be a sorry message. A sorry message. Pero yung pag-reach out na nakikita ko rito is hindi ganun ka-consistent. Hindi siya consistent. Pero yeah, yun lang naman ang tanong natin. Kung mag-reach out siya, gagawa ba siya ng way or whatsoever? Yes. Gagawa siya ng kung ano man para magkaroon ng reconnection. Or yeah, mag-reach out. Itong taong to. So for me, some of you, this person is younger. They're younger. Okay? May nakuha akong energy sa person na to na parang napakadami niyang connection, no? Ang dami niyang fina-flirt. Okay? Babae man, lalaki man, kung naman ang gender niya, napakadami niyang ka-connect. Online man, personal man. Andun yung energy na parang napaka-friendly niya. Okay? Pero I don't know. Pwedeng there's something na parang may mawawala and ikaw na lang yung nakikita niyang option. I'm sorry, pero ayun yung nakukuha kong energy.
Yeah. There's communication coming in from this person, this mid-October. So next, water signs. Water signs, will they reach out this mid-October? Will they reach out? Sino ba ito? Sino ba siya? Okay. The 7 of Wands in reverse. And the 4 of Wands in reverse. So, you're in separation right now. Okay? Yung iba sa inyo, pwedeng isang katrabaho na nag-resign. Okay? Hindi, yeah, not for all, pero may nakuha akong ganong energy. Okay? So, hindi maganda, or I think, unstable yung situation ninyo ng taong to. Unstable. Eight of Coins, yeah. Could be somebody from your workplace. Okay? The 9 of Coins in reverse. May naririnig ako na may responsibility lang. Okay? Kaya hindi totally nawawala yung connection nyo ng taong to. Or pwedeng may responsibilidad nga lang talaga itong taong to. Kaya pwedeng may chance pa rin na mag-reach out. Parang ganyan. Okay? May responsibility sa'yo in general yung person na to. Open ang line of communication. Ang nakuha ko, there's no blockages here, no blocking pagdating sa messages. 4 of Wands in reverse, could be separation sa inyong dalawa or unstable lang talaga yung inyong sitwasyon. Okay? So, let's see. Will they reach out? Okay. Will they reach out? The 9 of Coins. Yeah, responsibilities. 9 of Cups. For me, it's a yes. May chance po na mag-reach out. Yeah, justice. Some of you, pwedeng child support, mga ganyan. Yeah, the Ace of Wands. Okay? So, yeah. Nakita ko naman dito na eh. Anyway, so, mid-October, may chance ba na mag-reach out? Kung sino to? Yes, for me. May chance. Okay? Taking responsibilities ang nakukuha ko from them. That is why. So, who else? Water signs. Okay, the person na iniisip mo, will they reach out this mid-October? Water signs, will they reach out? Will they reach out? Days of Swords. Kailangan mo ng kasagutan from this person. Maybe closure. You need, sabihin natin, communication in general with this person. Kailangan mo. Kailangan mo ng pakikipag-usap. Kailangan mo makipag-usap talaga sa taong to. 10 of Wands in reverse. Yes. Iba sa inyo po pwedeng dinrap ka, tinalikuran ka ng taong to. May mga dapat pa siyang gawin pero hindi niya tinapos. Yeah, the 9 of Wands. So, parang iniwanan ka ng malaking question mark na tong taong to. Yeah, the 4 of Swords in reverse. Okay, so, kailangan mong makipag-usap sa kanya. Could be closure ang iniintay mo sa kanya. The 10 of Wands in reverse. Okay? Iba sa kanila po may pagkatamad. Mahilig mag-utos. Okay, that's channeled. That's channeled. Yeah. Meron din ako nakukuha dito na yung taong yun is medyo, sabihin natin matalino sa school. Pero pagdating sa totoong buhay, medyo lagpak. Not for all. So, let's see. Will they reach out? Will they reach out?
Ten of Swords in reverse. Okay. And the Emperor. See? Hindi, alam nyo, may mga taong yes, matalino pagdating sa school, no? Pero pagdating sa totoong buhay, medyo lagpak. Ganto siya. Ganto siya. Ang nangyayari dito, hindi sila marunong mag-step up. Hindi sila marunong mag-step up, pero open sila. Yes. Hindi sila marunong dumesisyon. Takot. Hindi ready itong taong to. Sa mga dapat niyang ayusin na iniwan sa'yo. Some of you, this could be an employer. They will keep you waiting. Keep you pending. Okay? So, it's a no. Walang chance na mag-reach out. Kung closure ang hinihintay mo, wala kang hinihintay this mid-October. See? The star in reversed. Wala kang wini-wish dito. Walang mag-grant. Parang ganon. Okay? So, it's a no. I'm sorry. Anyway, so next is Earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn. Will they reach out this mid-October? Medyo masakit na yung likod ko. Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. So, mag-reach out ba itong taong iniisip mo ngayong mid-October? Okay, let's see. The Devil in reversed. What's with that? Judgment in reversed. So, ito yung taong parang inalisan mo na. Inayawan mo na. Parang may tinapos ka na ng cycle sa kanya, sa taong to. And you're looking forward something good. Mayroon ka na mga plano. Yan. Pagdating sa sarili mo. Okay? So, bakit inihintay mo pa ako mag-reach out? So, maybe, yung iba sa inyo talagang inaalis mo lang sa energy mo to kasi bumibigat. Kailangan mo lang umusad. Okay? Let's see, will they reach out? Two of Swords. Andun yung, confusion. Andun yung parang takot. Okay? Yeah, indecisive yung person mo. The Two of Swords, or the person na iniisip mo, they're indecisive. And the Five of Coins. Andun yung worry. Takot yung person na mag-reach out. May takot po siya na ma-reject, ma-disappoint, mga ganyang bagay. And the Seven of Swords. Seven of Cups. Takot yung person. Why? Maybe sa mga pinapakita mo. And yeah, sabihin natin iniisip ka ng tao kung sino man yan. Iniisip ka niya. Kailangan kanyang kausapin, pero natatakot siya. Kasi baka mamaya ma-reject. Takot siya sa rejection. Okay? Hindi sila handa sa kung anong pwede mong sabihin sa kanila. Andun yung pag-overthink po ng person. Okay? So, it's saying no. Indecisive. So, who else? Last energy. Okay, earth signs. So, sino tong taong to? May chance ba na mag-reach out this mid-October? May chance ba na mag-reach out this mid-October itong taong to? So, sino ba to? Earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn. Again, don't forget to like, share, and subscribe. The Wheel of Fortune. So, I think maraming binigay na lesson sa'yo tong taong to. Okay? For some of you. The Moon. Yes, maraming itinuro. Maraming itinuro itong taong to.
Death. 'Di ba? So for me, ito yung taong nagbigay sa'yo ng dahilan para magkaroon ka ng growth, para matuto ka. I think some of you, nagkaroon kayo ng deep connection. Maybe. A deep connection ng taong to. Iba sa inyo po, nakikita ko na nalabas to sa panaginip mo. Lumalabas siya sa panaginip. Okay, pwedeng Pisces. So, let's see, will they reach out? Four of Coins, holding back. Holding back. Sa tingin ko, merong mga nakahanda itong taong to. Pero hindi nila kayang let go. Kung anong mga kailangan nilang ibigay, sabihin, mga ganyan. The Emperor. Maybe because of their pride, their ego, ayaw lang makikita sila ay weak if ever. Okay? Yeah. Pero I think meron tong mga gustong sabihin. Pero nandun yung sabihin natin paninindigan. Oo. Or pagmamatigas ng tao. Pagmamatigas. Iba sa inyo, pwedeng father or mother mo to. Yeah. A father or a mother figure. Nagbigay sa'yo ng, sabihin natin, maganda. Okay? Nakita nyo yung death kanina. Parang may nanganganak. I'm channeling. Pwedeng nanay or tatay to. Okay? Sinusubok ka lang din. Nandun yung pagmamatigas, pero nandun yung concern. Nandun yung pag-iisip. Deep, deep down. Deep down, pagdating sa person na to, nandun yung concern pa rin sa'yo. Pero pinapakitaan ka lang niya ng pagiging stiff, no? Tama ba? Yung pagiging, sabihin nating strong, parang ganyan. Para makita mo ano ba yung meron, ano ba yung dapat. Ano ba yung mali, ano ba yung tama. Parang ganun. Anyway, so for me, kung naka-resonate ka dun, hindi sila bababa. Okay? Hindi sila bababa. Pinapakita sa'yo ng taong to yung mga dapat mong ma-realize. Mga dapat mong makita. Nine of Coins. Responsibility. Okay? Gustong makita ng taong, gustong makita ng, gusto niya na makita mo, okay? Na matuto ka rin, na gumawa ng responsibilidad, or maging responsible, sa mga nagawa mo, if ever. Yeah. Matuto ka na manindigan, mga ganyan. Kung meron kang kasalanan, sabihin mo na, yes, marunong ka umako. Mga ganon. I don't know. This is deep. Anyway, so there. Yun ang aking reading for you. All signs again, please don't forget to like, share, and subscribe. And yeah, follow our FB page. And yung isa po nating FB page, YT o YouTube channel, ating love letter. So, nasa description box below. Again, thank you. Goodbye.